Ito guys, nagbayad muna ako ng check up ko mamayang 9:30, bayad muna. Sa machine na lang ako nagbayad, tapos ito yung bill ko nung last chemotherapy ngayong nakaraan. So sa machine na lang din ako nagbayad. Pupunta na ako guys sa kabilang building, sa Block L, kasi doon yung check up ko. Ay, maaga pa naman, 9:30 yung appointment ko, pero pwede naman doon na lang magantay. Muulan-ulan pa. Dito na tayo sa Block L. Hi guys, nandito na ako ngayon sa Kuntong Community Health Center building. Ayan, 1:30 daw ang bukas. Ayan, dito lang pala siya malapit sa market. Nilakad ko lang guys hanggang hospital papunta rito sa clinic na to. Guys, tapos na ako kanina sa pag-check up sa doktor doon sa breast center. Ayun nga, tatapusin muna ang aking chemotherapy, yung 6 cycle. Tapos, kailangan ko pang i-PET scan. Akala ko nga bibigyan ako ng appointment ngayon na yung appointment slip sa PET scan, pero wala. I-ask ko na lang sa doctor next time na sa March 19 yun. May na naman ako ng doctor. Everything is okay. Then, magpo-proceed na sa surgery. Ayun nga, inask ko yung doktor pag lumiit ba ng gusto yung aking lymph sa dede, kahit hindi natanggalin yung whole breast, yung bukol na lang. So sabi niya hindi, kasi tatanggalin na rin natin para make sure na walang matitira. Kahit lumiit yung bukol mo, kailangan natin tanggalin yung whole breast para hindi siya bumalik. Kasi kahit pag hindi natin tinanggal yung whole breast mo, may posibilidad na bumalik yung cancer mo, yung bukol mo. Yun, nag-agree na lang ako, nag-sign na rin ako guys para sa surgery ko. Next na may appointment ako sa Block L, sa breast center. Isasama ko yung amo ko, kaya si Ivy, para yun, malaman din nila ba yung about sa surgery ko. Gusto ko rin naman nakasama sila na yung maririnig nila yung sasabihin ng doktor. Ayun guys, natapos na tayo sa ating last injection ng white cell shot. Ayun, lalakad na naman tayo papuntang bus stop. Ay, nasaan na naman ba? Papuntang bus stop. Doon pala sa kabila. Dito na ako dumaan guys, hindi na dun sa pakabila. Ay, karaos na rin. Nasakit na ng mga pigi ko, mga hita sa kalalakad guys. Tawid tayo dun guys. Oh. Doon tayo sasakay ng bus. Good morning. Welcome back to my YouTube channel. Ayan, hinintay po natin ang aking kaibigan na si Sel. 5 to 6 years. Oh my God! Sweet! Sweet! Kumusta? I miss you. Ano na? Ba't ang sexy mo? Ba't ang sexy mo? Ako nga. Oo, pag nakagat ng pusa, turok din. Hindi yung kagat na. Ano nga lang. Scratch kasi. Picture tayo. Sure. Guys, I'm so excited with this. Dito sa APM Mall, sa Kuntong, malapit na mall sa amin. I wanna show you us. I'm excited. New open. Mr. Donut. OMG, may Mr. Donut. Magkano ang isa? 20. Ay, grabe. I try this. This is my favorite Mr. Donut. 10 pieces per transaction. All donuts are fresh made per customer.
Ayun guys, kasi may nakita ko sa Paskil, bawat transaction is 10 pieces. O, pwede palang bumili ng 2 pesos, ng ilang pieces lang. Pero ang bawat person pala, ang pwede lang mabili talaga ay limited ay 10 pieces. Freshly siyang ginagawa. Ayun, try natin yung Mr. Donut. Bili ako ng 2 piraso. Pero mahal guys, $20 ang isa. So, 140 ang isang piraso. Or 150. Ayan siya guys. Pero ibang klase na ano. Golden chocolate. Ito ano siya, sold out. Sold out ito. I-try ko itong iba. 19. Pero bawal kasi sa akin. Pero try ko lang din. Angel cream. Ito sana sold out. Try lang natin guys. Tignan nyo guys ang ATM. Nandito ako sa first floor. Yan ang ground floor. Diyan lang sa baba guys ako mamaya sasakay ng bus pa uwi. So try lang natin ang Mr. Donut. Kasi ang daming pila ng Mr. Donut. Titingnan na natin kung masarap siya. So, bawal naman sa akin guys ang matamis. Pero, let's try it. Mr. Donut. Pero kakaibang Mr. Donut siguro ito sa Pilipinas. Kasi Mr. Donut in Philippines very delicious. Yun guys, malapit-lapit na tayo sa donut. Oh my god. I just wanna try. Chocolate ring. Guys, ito na ang aking Mr. Donut. Ewan ko lang guys kung masarap siya kagaya sa Pilipinas. Kasi wala nang tatalo sa donut ng Pilipinas. Ito guys, pila na tayo sa bus pauwi. Ayan, kadarating lang ng bus. Ang haba ng pila guys. At least, pagdating natin dito, ayan, kadarating lang ng bus. Nandito na tayo sa ating room. Nakahiga na tayo sa ating bed. May bisita sila. Naglulutuan sila kanina nang dating ko dito sa bahay. So, pahinga muna tayo guys. At naka-shower na rin tayo. So, pasok na tayo dito sa loob. Hindi ko pala naipakita sa inyo guys ang aking mga prutas na bigay ng aking friend. Ang tamis ng tomato, yung tomato cherries, sobrang tamis, ang sarap. Tapos yung isa, yung berries, ano bang tawag doon. So, yun, ano din siya, masarap. Medyo masim-masim na matamis-tamis. Ayan, hindi ko na napakita sa inyo kasi nilagay ko na sa rep. So, ito yung, wait guys, pasensya na kayo sa aking, ano guys, ito, pakit. Ang sarap ng tomato. Ito siya. Hugas na yan guys. Sarap na. Ang dami-dami na. Nilagay ko sarap. Hinugasan ko muna. Tapos nilagay ko siya sa rep.
Tapos ito guys ha. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Masarap din siya. Tapos pagkakainin mo lang siya, saka ka maghuhugas pagkakainin mo siya. Pero hindi daw nga pwede itong magtagal, kailang kainin agad kasi madali siyang masira. Sarap. Tamis din pala. Sarap. Itong tinapay nito binili ko hapon kay kabayan dito sa village namin. Kinain ko kagabi, tas ito sana i-dinner ko. Mamaya pag nagutom ako, iyan lang kakainin ko. Tapos, yung dalawa niyan, binigay ko kay kabayan dito sa kasama ko sa baba. Ayan na. Kasi hindi ko rin agad baka masira. Mamaya bibigyan ko siya. Siguro ito kasi napakaraming tomato cherry. Ang daming binigay sa akin ng friend ko. Yun. Sarap. Grabe. Tapos kanina nga guys, pumunta ako ng Central kasi inayos ko yung sa PNB sana. Ayun. Ayun nga, hindi pala siya pwedeng i-transfer bank to bank yung peso to Canadian. Ayan, pwede ko lang daw gawin yun sa Pilipinas. Pag uwi ko ng Pilipinas, pwedeng gawin yun. So, pero pag dito sa Hong Kong, hindi siya pwedeng gawin dito sa Hong Kong guys. Parang kasi nakausap ko yung isang staff doon. Pwede siyang bank to bank transfer. So mahal lang ang charge, 300 Hong Kong dollar. Tapos kailangan mo tawag dito? Mag deposit ng mag-update ng 500 Hong Kong dollar. Tapos yung kausap ko kanina, gusto niya i-loan ko yung pera. Sabi niya, i-loan mo na, parang ipadala mo ngayon. Sabi hindi. Hirap naman. Pera mo na sa bangko, tapos ilo-loan mo pa. Isa pang babayad ka ng charge. Monthly mo siya babayaran. Tapos guys, ito lang nabili ko ngayon. Sorry po sa mga sabit. Ito yung nabili ko ngayon na nakaraan nag-craving ako ng para siyang lalagyan ng sotanghon. Gagawa ko nito guys, nalalagyan ko lang ng sotanghon. Pakulo lang ng tubig, okay na yun. So yun guys, i-end ko na itong video na to. Thank you for watching guys, at see you next time. Bye!